Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Mabelas 2:02 sa hapon. Mga labing ulihing ahitabo, hibaluon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahanungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa na magatulong sa inyo sa labing ulihing nga balita, mga panubyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Mga kaabyanan, Miyerkules edisyon kita, Hulyo 30, tuig 2025. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uling nga balita, mga parokyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ining inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Kabinan sa aton ng mga balita nga patpaton subong hapon, mga kabinan ng Police Regional Office 6 sa pagpamuno ni Brigadier General Josefino Ligan. Ngayon pakita mga kabinan nila ang ilang kahandaan sa sining 5-minute response time. Nagpatigayon siya sa response test kahapon. Pila ka mga updates man sa mga ginaubra nila para nga mas maging effective ang ilang pagresponde. Pabati natin sa inyo karon ng mensahe ni Brigadier General Josefino Ligan, ang Regional Director sa Police Regional Office 6. Samtang mga kabinan sa ibang paginaton nga balita, ang Iloilo City nagdeklara na ni sila sa state of calamity. Pagin ng mga balita sa sesyon sa City Council, ang kuwanta sa report ni General Baclay. Sa State of the Nation address naman, may pila ka mga reaksyon kita, ano bala ang sentimiento nila sa bago lang natapos na zona, mga ginpang mention sa presidente, ano ba lang impact sa ila, anong benefit sa ila. This time, kuwanta ang report ni General Baclay sa pagdeklara sa syudad sa Iloilo sa state of calamity. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nel, mayong hapon. Paul, gindeklara ng asay dalom sa state of calamity ang syudad sang Iloilo. Ini sa natapos nga sesyon sang Sangguniang Panglungsod subong adlaw sa diin naging presentar ang report sang City Disaster Risk Reduction Management Council nga nagarekomenda sang deklarasyon sang state of calamity kay santo sa report sang CDRRMO nga naglapaw sa 15% sang kabilugan nga populasyon sang syudad ang naapektuhan sang habagat nga ginpabaskog sang bagyong Krising, Dante kag Imong sang nagligad yang simana. May ara sing 44,723 ka mga nabiktima sang pagbaha kag 12,000 masobra ang naapektuhan naman sang storm surge. So kung totalon nimo ini, yara ini sa 56,881 ka residente versus mo sa 240,000 plus nga populasyon sa syudad sang Iloilo. Bangod sini, ang Iloilo City Government mahimo nga makagamit sang Quick Response Fund para sa mga biktima sang kalamidad subong man sa pila ka programa sang rehabilitasyon. Matandaan nga ang syudad sang Iloilo sa nagligad nga semana makapila ka beses nga nagsuspende sang klase kag nahalitan man sang pagbaha dala sang habagat kag sa sinapol ni Mayor Treñas kag sang CDRRMC ginrekomenda ini sang July 29 nga o kon 28 no ang pagpaidalom sa state of calamity kag ginpasa sa City Council
kag kagina sa sesyon ginaprubahan sa mga miyembro sang sangguniang panglungsod Paul. Okay, so mayogid kay declare na state of calamity. So ang mga pondo nga kinahanglan for response madasig na nga magamit sa city government. So kung hindi kita magsala, may harasing daw 31 million pesos nga quick response fund available pwede magamit sa aton siniyang city government sa diin nga sa initial diri nga proposal may harasing allocation nga 20 million pesos sa pagpakayo sang relocation sites dira sa may distrito sa Molo, particular sa Barangay West sa Bughabog, San Juan, kag may harasang gin-allocate for food assistance man sa mga pamilya sang nabahaan nga worth 1.4 million. May ara sing plano nga baklon nga vegetable seeds 100,000 plus kag ang 10 million pesos diri nga magakadto sa Iloilo City drainage project. So inaamoy ng mga initial allocation sang quick response fund nga mahimo magamit sa aton sini nga city government Paul. Ti mula July pa lang kita kabay pa nga makasapin-sapin ini magamit kiti wala pa matapos ng tuig may mga gina-expect pa kita nga bagyo so ang challenge sa city government man sini is paano nila ini-utilize nga ti malabutan pa hasta sa matapos. So kung tanawon nato nangin smooth ang pag-aproba sang state of calamity kay tingkatuyuan sini mangin madasig ang pag-disburse ang quick response fund especially nga ang kinahanglanon sa aton sini nga makuturan hindi na iya madugayan kay ang baha wala na iya sa silinga nga mahulat ka pa no bago katagaan sang assistance. So far nangin matalunsay ang ining pag-approve kag siguro iga proseso na lang sining budget gilayon nga madasig nga mapagwa sang city government gikan sa QRF kay magamit sa pila ka mga proyekto. Sa piyak nga bahin Paul, ang aton sining Philippine Drug Enforcement Agency may bag-o nga regional director, 2 weeks pa lang si PDEA 6 Director Romel Torres. Pero ang iya sining panawagan gid no sa pagpungko niya sa Western Visayas sa mapagpasangkad pa sang kampanya batok sa illegal nga droga. Kahapon sa kaupod sa mga katapusang media atubang no ang bag-o nga director kag may pila siya ka mga luyag nga himuon diri sa may Western Visayas timing gid kay isang Lunes ang sona ni presidente agin pakigbayan sa presidente ang mataas nga recoveries sa patag sang illegal nga droga nga nag-worth ini 87 billion sa bilog iyang pungsod diri sa may Western Visayas gin plastar ni Director Romel Torres ang plano niya nga pag-enhance ang kapabilidad sa aton sining mga coastal communities, partikular ang Fisher Fox kag mayara sila sing team up kaupod sa BFAR sa kung paano mga pasangkad ang ihibalo sa mga Fisher Fox naton sa pagmonitor sang illegal nga mga transaksyon sa tunga sang dagat no. Kay man na notice ang PDEA kag santo sa ila sining mga report Paul sa bahin sang Bangsamoro area sa Mindanao kag sa Northern Luzon damo dito sang mga volume sang illegal nga droga partikular Shabu ang na-recover sang mga fishermen kag ginahulog ini sa aton sini nga mga kalalawran kag dira gina-pick up no sang pila ka mga drogista. So isa ini sa mga major concerns nga luyag man handaan sa aton sini nga PDEA diri sa may Western Visayas no kay Director Torres niya ang Visayas damo sa mga islands malapad ang aton sini nga coastal areas kag challenge gid ang pagbantay sang illegal nga mga transaksyon sa lawod kit hindi kato yung makita mo. So ang volume sa mga droga nag-aagi sa lawod kag isa ina sa mga gusto ma-enhance sa aton siniya nga PDEA. So may training na sila gin patigayon kaupod ng mga Fisher Fox halin sa pag-identify sang droga, pag-warn sa ilang at kung mapulutan nyo na ang amo nga klase sang plastic, amo sini ang unod. Hindi nyo gid pag-i-attempt nga ibaligya ninyo or tago-tagoon nyo. Kundi i-report ninyo gilayon sa aton siniya nga otoridad, especially sa aton siniya nga PDEA para nga ma-verify diyon kay base kung tago-tagoon nyo na kag ibaligya nyo na madala ka mo sa kaso. So ang bulig sa mga Fisher Fox naton kag coastal communities kilala gina sang PDEA nga isa sa mga instrumento agud mapasangkad kag mabantayan ang aton kadagatan sa illegal drug trade Paul diri sa may Western Visayas. Isa pa gid sa mga hinyo ni PDEA Director nga i-revalidate ang mga
barangay naton nga ti ara pang iban under pa sa impluwensya sang illegal nga droga kag hindi exempted ang mga drug cleared barangay o kung nakatapos na after nakasecure sila sang clearance na cleared sila suno kay PDEA Director Torres niya lakip na sila sa mga i-validate naton kag reviewon kay posible nga mga anay na deklara nga drug cleared may mga nagbalik nga drug personalities. So isa na sa mga goal gid sa aton siniya bag-o nga PDEA Director. Hindi nagkakahulugan nga marilisan ka kuno sang drug cleared barangay nga clearance. Okay ni na kundi mayara na sang padayon consistent nga pag-validate kagamoy na ang gusto niya iya nga ilakip no nga tun-an ina pagi sa kooperasyon man sa aton siniya nga mga barangay officials kit yang badak ta wala man madula mo suno sa iya so kinahanglan nina nga ma-enhance sa kabilugan mayara sing 1,963 ka mga drug cleared barangays na iya nga na-record ang PDEA diri sa may bilog nga Western Visayas Pol. So nagalaom ang PDEA nga ini madugangan kag magdamo pa gid ang mag-comply no sa panawagan nga mga deklara nga drug cleared ang ila sining barangay sa Western Visayas. Ang nakita ko gid sini nga naobserbahan naton sa karon sa Philippine Drug Enforcement Agency si Director Torres way pa ni siya isa ka bulan ha. 2 weeks pa lang siya. 2 weeks pa lang siya as PDEA Director pero siya mismo nagpatawag sa mga katapos ang media, nag-reach out siya agad mapahibalo, maplastar kung ano ang iyang luyang nga direksyon sa iyang pagpamuno. Unlike to sa nagligat nga direktor, naghalin lang way gito ka tilaw gid nga nagpa-interview sa mga katapos ang media. So nami ning na tikang para kay Director Torres. Kaga sa background dong nami kay Director Torres kapo no samtang nga naga-istorya no gina-share ni gid ang iya nangin background. Bago siya nangin director siya gid gali operative gid siya gali no. So engaged gid siya sa operasyon, ara siya sa field. Kagang iya nga nangin previous assignments is ang Cebu kag Zamboanga. So since 2014 suno sa iya ginabalik-balik kailan ning duha ka lugar. Pero taga diin gid channel kun na Zamboanga ang Pagadian City siya no. Zamboanga kag ang hambal niya gid nga first time niya gali nga nagtapak diri sa Iloilo City. So bisan dugay na siya sa PDEA bag-o lang gid siya naka-step in sa Iloilo City kag on the process pa siya of knowing sang palibot diri no. Although nga suno sa iya dako nga bagay nga may Negros Island region na nga PDEA. So ang concentration sa PDEA naton diri lang sa may Island. Western Visayas sa may Panay kay ang aton sini nga anay nga direktor no sang PDEA didto na gin-assign sa NIR. So siya excited man siya kag ginpamangkot man siya kung may na monitor nga mga bagwabi nga mga drug lords o kung mga drug operating group no diri sa may Western Visayas. So siya sa ilang nga monitoring wala pa sang dalagko yang mga drug syndicate nga ari diri sa Western Visayas ang nagakatabo lang gid nga kung ang Visayas is sentro sang pungsod diri posible nagaagi lang ang mga supply sang illegal nga droga kag kung halin sa may northern sa Luzon pakadto sa Mindanao so mo ina nga suno sa iya dapat i-enhance gid ang pagbantay sa aton siniya nga kadagatan especially sa maritime group naton nga sa diin ilagid gina nagapakig-angot gid sila regularly. Nel, madamo gid nga salamat. Amo ni madulong naton nga report para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Madamo salamat kay Janelle Baclay no sa report update sa pag-declare sa state of calamity kag ang pila ka mga programs gusto nga direksyon nga labuton sa Philippine Drug Enforcement Agency sa pagpamuno sang pag-unilang regional director. Ato yang kapila mo yang text siya kag nagahatag kita sang katawuran sa iya, interview kita way gito ya kagi interview sa iya. Mayo lang kay Mayo man ang spokesperson niya dira no si Ma'am Shay. Kamo nang nagapatag sa aton sa pila ka mga balita kag impormasyon dira sa bahin sang PDEA. Pero ti subong makita naton bukas ang bagong regional director no sa pagpakig-angot sa aton. We hope nati magpaserbi ning panugod sa mas madamo pagid nga mga interviews kay balan mo ang PDEA nagakinahanglan gid nga mapahibalo naton sa aton mga kauturan kung anong ginahimo nila. Iti naintindihan taman ang ila dira nga mga personnel hindi iya mo na kadamo kumpara sa PNP. So kung ano mga ang ilang mga ginahimo, mga programs nila o operation
nagakadapat lang nga mapahibalo naton sa aton mga kauturan. Way dapat ginatago ang inyong mga accomplishment dira. Way nyo dapat ginatago ang mga ginahimo nyo, mga nalabutan nyo sa anti-drug campaign. Ang isa gid sa hindi ko malipatan nga regional director dira no, ngati subong director man sa isa ka regional office man sa PDEA, si Director Alex Tablate. Duha gid magbalik as director diri no. Nakita nyo man, kimelan mo may ara gid nga mga opisyal sa PDEA dira sa sa Region 6. Naway gid ja katilaw pa interview. Di maayo lang kiti subong kita taman bagong opisyal 2 weeks pa lang ya nagpa-interview na yun. Nakahibalo na siya no. Dako ang papel sang media na recognize sang liderato sang PDEA 6 ang kontribusyon sang media sa pag-disseminate sang mga impormasyon, mga accomplishments nila no. Kasi kung may mga issue man gid dapat kabaluman sila magsapat. Kumalang na 2 weeks pa lang. Pero ilang taon ta kay ang focus naman ngati ang sa dagat gid kay daw damo gid sang mga gid damo gid sa mga kauturan ta bala nga balaan mo man nga may gid may ginagamit nila ang mga karagatan naton agud pag pasulod sa illegal nga droga so mo nang dapat gid nga bantayan man giti masami diri gid ang challenge sa ila. Pero mga kabyanan no, ang civil defense dugang lang naton no sa mga balita ang ginatalakay naton subong ang Office of Civil Defense. Mga kabyanan ginapa aligmat ang aton nga mga kauturan kasunod sa nagluntad nga magnitude 8.7 nga linog sa east coast sang Kamchatka, Russia. Suno sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o CONFIVOX, coastal areas in the Philippines fronting the Pacific Ocean are expected to experience tsunami wave height of less than 1 meter. Ang first tsunami waves are expected to arrive between 1:20 p.m. to 2:40 p.m. Philippine Standard Time. Susubong nga hapon ginaban na expect. Concerned public is advised to be on alert for unusual waves. People are also advised to stay away from the beach and not to go to the coast of the following provinces until the cancellation of this advisory. Aring mga lugar atensyon gid sa mga kauturan ta. Batanes Group of Islands, Albay, Dinagat Islands, Cagayan, Sorsogon, Surigao del Norte, Isabela, Catanduanes, Surigao del Sur, Aurora, Northern Samar, Davao del Norte, Quezon, Eastern Samar, Davao Oriental, Camarines Norte, Leyte, Davao Occidental, Camarines Sur, Southern Leyte, Davao del Sur, kag Davao de Oro. People whose houses are located very near the shoreline of these provinces are advised to move further inland. Ang mga owners ng mga boats in harbors, estuaries, or shallow coastal water of above-mentioned provinces should secure their boats and move away from the waterfront. Magkalugin, no? Ang lugar na nga na-mentionar. Di basta-basta ni nga linog, mga kabyanan. Magnitude 8.7. Can you imagine kung ano ka kusog ni? 21 minutos magaligid sa takna ng alas 2 sa hapon. Sa nasiling na nato no ang Police Regional Office 6 sa pagpamuno ni Brigadier General Josefino Ligan. Mga kabyanan nagpatigayon sa press conference. Iti pag takos man sang PNP sa response time nila no, 5-minute response time. So ari no ang pagpahayag pila ka mga updates from Brigadier General Josefino Ligan. Awareness natin, communication. Kasi yung nasa 5 minutes communication is the key. Kung wala kang communication doon sa katulong mo sa mga,
hindi mo sila ma-dispatch to respond to a distress call. So in rural areas, we are using ano pa kasi yung radio. We need to use radio because yung radio meron siya security sa siya yung pasote. And when you communicate police communication because yung mga confidentialities na may mga hindi pwedeng narinig ng iba. Compared to mga cellphone na using yung zero na tinatawag, especially mga cellphone na gawin mo. Disadvantages. Mag-ulit yung police natin, kawawa, gagastos sila. Pangalawa, mabilis na ubus yung paket. Alam mo na, mabilis na, pag sila ang tinagamit mo at tinagamit mo sa rin ang bilis, ang lakas kumain ng mga Now, yun nga, pangalawa naman, mabilis mag-ubat. Ang yung bridge na baka yung mga communication between police mapapasukan and yung personal details din ang foreign police natin baka mapasukan din. So meron siya talagang danger risk when using the personal phone. That is why we are requiring police patrollers and the commanders on the ground, the chief of police, na magkaroon dapat ng radio. Sa rural areas, we are having level on mga repeaters kasi ang radios natin is function of repeaters. But meron tayong ano ba dyan, yung POC, yung Post Total Over Cellular. Really, PTT siya, radio phone siya, but then lower room receive. May load. And mayroon siyang sariling nakakatawag siya even without yung repeaters. Okay. On that end, yung ba ang medyo challenge natin, naghahabol tayo. So that kung meron na yan, we can proceed with the rural areas. Ongoing pa yung mga purchase ng mga POC, Post Total Over Cellular. I have again directed the commanders to immediately ma-address that situation. So going my routes to mga stations and talking to the NGOs, SEs, meron naman silang ongoing purchase na. It's just one delivery pa lang. Maybe perhaps by October, September, yan, makakompleto na yan. Una yan, ang coordination. Pangalawa, doon sa challenge natin sa rural areas, we know that nangyayari ng ibang barangays. Kahit pa ikaw tumakbo ng isang 100 kilometers per hour as to the distance, hindi mo talaga mapupunta yung 5 minutes per hour. Okay. So, the 5-minute response times basically focused on the city centers because yung city centers is yung meron 24 hours na buhay yung tao. May nagtatrabaho, may mga bukas na establishmento. Sa rural areas naman, wala namang ganun. As early as 7 siguro, may PM, baka tuloy na yung mga tao. So, yun talagang sinukusunan natin. At in time, lalo na pagka bumanda yung systems natin, lalo yung sa communication, andun sa naman, in time, darating tayo, tutusok at tutusok yun sa mga rural areas. Yung rural areas natin, communication. Kasi yung nasa 5-minute response time natin, communication is the key. Kung wala mong communication din sa patulog mo sa mga, hindi mo sila ma-dispatch to respond to a distress call. So in rural areas, we are using ano pa kasi yung radio. We use radio because
yung medyo mahirap siya security sa mahirap siya i-assaulted. And when you communicates, police communication entails may mga confidentialities dyan, may mga hindi pwedeng marinig ng iba. Compared to yung cellphone na using yung zero na tinatawag, is personal cellphone na gamit mo. Disadvantages. Monitoring on CCTV so that validating na talagang si police makakarating sa loob ng 5 minuto, mababalidate natin through CCTV. Parts of San Jose Antique municipality and parts of Pasig and Rojas. Yes, we can communicate them through your digital operation. But like I said, we'll transition into PTT talaga, in radio. Not only zero, not zero. Yung timetable natin, sir, na mag-fully implement siya in the region. So, kung naman siguro wala, pagka ginamit na rin natin yung system ng 911, kasi ang system ng 911, may plano pa na inulat ka lang siya. Kasi pagka national, mamaya, kung gusto niya, 911 natin assignments, para makita nito kung paano gagamitin sa 911. Yung time frame naman for the whole Panginoon, should I say, siguro 9 of this year. Subukan natin. Yung mga areas mo, makikita progression lang muna. Kung halimbawa, sasama na natin yung rural areas, kasi yung mga progression na yan, yung shoreline barangay, along the shores, kasi mountain barangays man, talagang hindi tayo makakapitan. Kasi the actual course 173 for illegal writing. And this one is distributed into a plan 10 and teaching 15, copies 31, divorce 5, illegal amendments 24, and illegal sleeping 78, a total of 173 responses through 911. And out of that, immediate arrest sa mga tao na na-dispute yan is 11. Okay. So, yung mindset ng tao na pagka may nangyari, sa loob ng minuto, parating si police, gagawa pa ka, ganun ba nga na-encounter ka sa police? Ayan na, may patunay, nasasakot ka agad na mawawin. So, given this short periods na meron ng almost close to 200 na mga actual calls, how would you assess yung awareness na ng community sa ating 911? Dito naman tayo magbabasa yung dinaminitor natin yung population sa municipio or sa buong. Sa buong Western Visayas. So, very minimal pa. Dahil na pag ginawa mo ito population of Western Visayas, which is almost, I think, nasa 5 million tayo, very minimal pa yung actual responses natin. So, as to the awareness, baka medyo ano pa. Kasi nga, karamihan hindi pa talaga lalo doon sa mga rural areas. The actual course for the Western Visayas PNP, we have this surprise natin para alam nila, meron tayo lalo na yung primary yung mga targeted na police na alam natin inclined na using drugs, so nagtatarget tayo, nagsusurprise drug test tayo and mandatory drug test as well, so that in a year all of the PO6 personnel should undergo drug testing, not only surprise drug test. Now, dun sa involvement naman whether or not talagang sila nagbibenta, so far we haven't monitored yet our own personnel engaging na sila mismo ang nagtutula, nagbibenta, o yung nagpuprotekta. So, good to know for that
report to the PRO6. Kasi ng Article 1, there's naman po natin na hindi tayo pipili or magbigay ng consideration if they will be involved sa illegal drugs. Yes, that has been provided in our internal tracing program. The internal disciplinary mechanism, it is included in the venue that those found involved, especially the use of illegal drugs, will be discussed by the services. Batian si Brigadier General Josefino Ligan, ang Regional Director sa Police Regional Office 6. So padayon ang pag-upgrade man sa PNP, no? Binang PRO6 sa ilang mga gamit para nga mas maging effective sila. Mga body-worn cameras, radio ng langit nila, no? May in-explain si General nga mas effective kung radio ang gamiton kumpara sa cellphone. At ipakita niya man mismo, siya mismo kagapon response test siya sa mga police station. Sa ICPO una, sa Kalubihan Haro, wala ganito 3 minutes, nakarespond. Sa Kalibo, mga less than 2 minutes, ara ng PNP ta. Ang ikatatlo, ang sa isa ka resort sa Boracay, no, sa Puka Beach to banday. Siyempre, ang Puka Beach malayo-layo gawa kumpara mo dito ya sa pila ka stations masamigi diya ginadugukan. So dira mo makita ang epektibo nga pagresponde, and we hope nga masustain ini isang PNP, hindi nga subong lang kahit bago lang pila pa lang kabulan si Chief PNP. Ang nakita naton sini nga dapat masustain ini kay kanami isang programa kag nang nakita ako mas kampante ang mga pumuluyo. Mati kung ano man matabo sa ila, dial 911, mag-abot dayon ang mga pulis. 911 ha, hindi ka mo malipat, 911 tawag na ka mo. Mati for police assistance, press 1 dayon. Hindi na ka mo magduwa-duha pa kung gagana gid ba ng 911 kay gagana gid ay. Damo na nga calls ang na-cater sang PRO6 ang damo gid ang ICPO. Pag tinistorya naton si Major Sangrines, gid damo gid ang nagkatawag, pero ang maayo gid ang mga petty crimes mas nagnubo. Ito yung ibando hadlok ng hadlok na sila balang masampulan. Balan mo ang body-worn cameras. Isa gid kagagamit sa PNP subok nga gaserbi man nga ebidensya sa ilang mga ginahimo nga mga operasyon. Nakita taman ng respeto sa PNP sa tawhanon nga kinamatarong. So nagapati kita nga mas maging effective pagid sila sa ilang nga trabaho pinaagi sa sining mga gamit nga gina-procure sa PNP. 35 minutos makaligan sa takdang alas 2 sa hapon, dugang mga balita sa pagbalik sa programa Bantay Manwa. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sine, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Pagtigil at gumalang, kaya ikaw sa labibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa labibig, kundi maganda ang
lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Game, 1, 2, and... Paatuhon, balikat ulo, kita kwetan, may wangat susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung musika lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of 4 children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Benzon Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika. Ang taong nagtutulakan sa abinidang aking napagdaanan. Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging profesor ng Department of Composition and Music Theory. Magmula nung ako'y natutong umawi. Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam niyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music-related. That's our national artist, Ryan Cayabyab. Sariling ating kay ganda ng aming musika ay natutong umawi. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena, at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila
para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA, at nang himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata, ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga, but you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako nang namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanting historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikano kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magdamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Uy, Julie! Kamusta ng date ni Elma? Parang tulalang-tulala ka dyan. Nina, tulungan mo ako. Akala ko date lang yun. Sumama naman ako. Tapos, sirep niya ako. Anong gagawin ko? Ano? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako. Ikaw. Tayong lahat. And vow now. It's our duty.
Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at 46 iba pa. minutos magalikan sa taknang alas 2 sa hapon. Padayon ka mga nagapamati diri sa gapon sa programa Bantay Banwa. Mga kabiyanang gin-dismiss ang Office of the Ombudsman Visayas ang mga kaso bato kay Anay Dumangas Mayor kag Subong Vice Mayor Ronaldo Goles. Kaubo ng iban pang opisyal sang banwasag na ligar overpriced nga pagbakal sang heavy equipment kag generator set nga nagabalor sang 50 milyones sang tuig 2019 sa 18 ka pahina nga resolusyon sang ombudsman wala sang probable cause nga nakita ang talata pa nagpasakan kaso sa Goles bungod sa ginaligar paglapas sa Republic Act 3019 o ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, kag falsification of public documents sa idalom sa Article 171 ng Revised Penal Code. Nagugat ang kaso sa reklamo ginpasaka sang NBI nga nag-flag sang inaligar irregularidad sa lokal nga panguluhan sa pagbakal sang heavy equipment kag generator set. Ang 50 milyones pesos nga pundo nga gingamit sa pagbakal kabayan sang 150 million pesos nga loans ang Dumangas LGU sa Development Bank of the Philippines. Minutos magaligan sa takdang alas 2 sa hapon. Ginatamyaw gid naton sang maayong hapon ang mga nagaupod sa aton nga tagpalamat sa radyo 585 kHz kag sa Facebook sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mga kabiyanan, karon sa hapon, no, padayon ang post-SONA discussions. So, ang newscast naton nga alas 4 sa hapon, ang mapaiwayan ay to give way sa post-SONA discussions. Ikinistoryahan din no, ang mga ginpang-mention sa presidente, no, bala ang i-expect sa aton nga mga kauturan. Mga kabiyanan ng iman pagin ng mga balita patpatunaton sa masunod edisyon sang programa Bantay Banwa. Pinapsalamatan ta mga nagupod sa aton subong hapon. Sa technical side, Engineer Roy Louis Kaipang sa studio sa transmitter, Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang